DSWD. Good morning po, Ma'am Irene. Si Xander po ito. Hi Sander, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa. Opo, may good news po ang DSWD para po sa ating mga kababayan na sabihin na po natin na nandoon po sa yung ang kanila pong demographic, yung kanilang social status po ay pwedeng sabihin nandoon sa class D and E. O yung mga, sabi nga nung nakaraang administrasyon, nasa laylayan ng lipunan. Pero ito ho ay para po sa ating Pantawid Pamilyang Pilipino program, open po for new enrollment. Tama ho ba, ma'am? Well, yes, that's correct, Sander. Sapagkat kung babalikan natin, ang target na bilang ng mga 4Ps beneficiaries ay dapat nasa 4.4 million households. Opo. But ngayon po kasi sa kasalukuyan, nasa around 3 million 4-piece households ang active po na minomonitor natin with their compliance sa specific conditions ng program. Ito ay sa kadahilanan na marami po, nasa mahigit 1.4 million households ang nag-improve po ang kanilang level of well-being. The reason for their exit na from the program. Kung kaya nabawasan yung ating target beneficiaries. At dahil nga kinakailangan natin i-meet yung target natin, chinek ng DSWD yung CBMS o yung Community-Based Monitoring System because it is now the new targeting system for poverty reduction. So nakita natin na meron pa pong mga mahihirap na pamilya na meron pong anak 0 to 18 years old. Kung kaya sila yung i-enroll natin dito sa programa. And ongoing yung pong isinagawa na validation to ensure that they're still in the community and sila pa rin po yung pong na-capture doon sa ating CBMS. Opo, yung unang punto ho na inyong binahagi, siguro po i-congratulate natin ang DSWD dahil at least 1 million families po yung nakagraduate na. Ibig sabihin po, nakatulong ng sapat ang 4-piece program para po sila'y umangat mula po sa kahirapan. Tama po, ma'am, no? That's correct, Sander. Alam mo, meron kasi tayong ginagamit sa DSWD yung Social Welfare Development Indicators. Yan po ay tool ng mga social workers to measure social adequacy and economic sufficiency. So batay nga po dito sa SWIDI tool na ito, nakita natin na meron na pong mga mahigit 1 million nga po na 4-piece beneficiaries na nag-improve yung level of well-being o sila ay nasa level 3 na. Self-sufficient na ang tawag po natin sa kanila. Kaya sila nga po ay nag-exit na sa programa. Sapagkat sinasabi nga po ng ating pong 4-piece law na kapag sila ay nag-improve na yung kanilang level of well-being, ay maaari na po silang umalis sa programa dahil na-achieve na ng programa yung pong yung objective nito, which is yun nga po makapamuhunan sa edukasyon at kalusugan ng ating pong mga 4-piece beneficiaries at may angat sila mula sa kahirapan. Opo. Curious lang po ako, Secretary or ASEC Dumlao, meron ho bang mga nakagraduate na kailangan pong bumalik sa 4-piece program dahil halimbawa po 1 buwan lang, 2 buwan, na-realize po nila na ay teka lang, hindi pa pala namin kayang tumayo sa sarili naming paa. May ganun ho bang mga case study po kayo? Well, alam niyo po kung matatandaan in 2022, noong pong kasi lumabas yung ating pong pinakahuling listahanan or the National Household Targeting System for Poverty Reduction, Opo. nakita natin na bagamat lumalabas doon sa talaan ng mahihirap na hindi na sila classified or listed as poor, ay nagsagawa tayo ng validation sapagkat marami po ang nagsabi na kami ay mahirap pa din po. Bunsod ng naging epekto ng pandemya. No, kasi sinasabi dun sa ating targeting system that they're no longer poor. They're no longer included in the list of poor.
kung kaya nga po marami ang nagsumite ng kanila pong mga grievances. And that's the reason why nagsagawa tayo ng field validation, and after comprehensive assessment of our social workers, yung pong mga pamilya na yon na nagsasabing mahirap pa rin po sila ay naibalik sa programa at patuloy nga po natin na in-assist. Because, Sander, sa 4Ps program, meron tayong grievance redress mechanism. Opo. So kapag may mga reklamo po, hinaing at sinasabi nga ng ating mga program beneficiaries na sila ay hindi pa rin po nakakaangat mula sa kahirapan. And napapatunay naman yan o napapagtibay naman yan nung isinasagawa ng assessment ng ating pong mga social workers, ay they continue to be listed in the program, and they continue to be assisted and monitored. Okay, ito ho siguro yung malaking tanong ng ating mga kababayang nakikinig ngayon. Papaano po mag-apply bilang 4Ps member at parang sino ho magdedesisyon? Okay. For the enrollment in the program, since 4Ps is well targeted, or there's a targeting mechanism being used, which is now the CBMS, hindi nyo po kinakailangang mag-enroll. Sapagkat tukoy na po namin kung sino-sino yung mga pamilya na kabilang sa mahihirap na sektor, and alam din po namin kung saan po sila nakatira. So what we do is we conduct validation before enrollment to ensure that sila ay nandun pa rin po sa barangay at kasama pa rin po nila yung mga anak nila, because importante yun for our monitoring. Pangalawa, Sander, Yes, magsasagawa kami ng community assembly. So ipapatawag po lahat yung mga mahihirap na pamilya na iyan na may anak 0 to 18 years old, or at the time of the enumeration ay meron pong buntis. So sila po yung ipapatawag natin sa community validation. Hingin po natin yung kanila pong mga marriage certificate, birth certificate, nang sa gayon sila ay mailista na natin o ma-enroll o ma-register na natin sa programa. And pangatlo, papipirmahin natin ng oath of commitment ito pong mga eligible beneficiaries na ito, because again, one of the eligibility criteria ay dapat willing sila na mag-comply sa specific conditions of the program. Because, Sander, tatandaan po natin na ang 4Ps, conditional po yan. Opo, may mga kondisyon. Tama. Bago po nila matanggap yung kanila pong mga cash grants, sila dapat ay nag-a-attend ng school, nagpapacheck up sa mga health facilities, and nag-a-attend ng family development session. Opo. Pero ASEC, binanggit po ninyo yung mga may anak na 0 to 18 at kung meron pong buntis dun sa kanilang household. Pero inaalam nyo rin po yung parang kumbaga yung sahod, kasi kung halimbawa po medyo may kaya naman o nakakariwasa, parang hindi na yun kasali. Well, alam nyo po doon sa ating CBMS, tinukoy po yung mga mahihirap na pamilya sa komunidad, and then sumailalim po sa proximins test so that we could ascertain yung pong antas ng buhay, makita kung sino po yung kabilang sa mahihirap na sa komunidad. So, hindi lamang po income yung pong minimension, but also yung pong mga non-material indicators. Halimbawa, yung educational attainment. So, yun po yung mga tinitingnan natin. And kung lumabas sa pagsusuri dun sa proximins test na sila ay mahirap, then sila po ay ini-include natin sa programa, provided of course na meron pa nga po silang anak 0 to 18 years old, or during the time of the enumeration ay meron pong buntis. Opo. At kagaya po ng nabanggit ninyo kanina, hindi po kailangang magpunta ng mga kababayan natin sa DSWD o kaya po sa barangay. Yun hong ating mga social workers po ang pupunta sa kanila. That's correct. Yung ating pong mga field workers ang pupunta po sa community, magsasagawa po ng tinatawag natin na community assembly. Ipapatawag natin yung mga eligible or prospective beneficiaries at magsasagawa po tayo ng assessment or validation before we enroll them in the program. Opo. ASEC, lilipat ho ako ng ibang paksa. Nakausap na ho ba ni Secretary Gatchalian yung pamilya ho
nung nasawi nating kababayan sa Israel, si Mary Ann Velasquez na nadamay po dun sa digmaan? Well, nagbigay na po ng kautusan si Secretary Rex Gatchalian sa ating pong field office na bigyan na po or puntahan yung pong pamilya nitong si Mary Ann at mag-extend na po ng assistance sapagkat ito po ay napag-usapan po nila Secretary Rex Gatchalian at ni Secretary Hans Kakdak na tutulong po ang DSWD nang sa gayon yung pong maibsan din yung paghihirap na pinagdadaanan nito nga pong pamilya ni Mary Ann matapos nga yung kanyang pagkasawi dun nga po sa Israel. So, I was informed yesterday by our regional director na sila ay nakapag-reach out na po, napuntahan, and in-extend po natin yung ating pong pakikidalamhati sa pamilya dahil nga po sa malungkot na insidente na ito. And of course, yung sabi ko nga, per the instruction of Secretary Rex Gatchalian, ay nagpahatid po tayo ng assistance sa kanila. Hindi lamang monetary, but also yung psychosocial. Kasi Napakahalaga po yun. nun. Yes. Mahalaga yan, Sander, sapagkat yung untimely demise ni Mary Ann ay certainly naka-apekto sa kanyang pamilya at hindi po inaasahan kaya yung incident stress debriefing and the counseling ay atin din pong isinagawa. Opo. And ASEC, panghuli na lamang po, ngayon po ay National Women's Month. Meron ho bang mga proyekto po ang DSWD para sa ating mga kababaihan? Well, alam mo, Sander, ang DSWD ay isa sa mga active na mga ahensya na nagsusulong talaga sa interes at karapatan ng mga kababaihan. Kung kaya nga po, as we celebrate the International Women's Day and the Women's Month, ay tayo ay naghahanda ng mga iba't ibang mga programa para maipromote palalo yung pong ating advokasya sa pagpapalakas ng partisipasyon ng kababaihan sa pagpapabuti po ng ating lipunan. So we're also working with other agencies of the government, halimbawa yung PCW, para sa mga isinasagawa naman ng mga pagpupulong, gayon din po sa mga ibang related activities that will again promote the participation, the strong participation and active and meaningful participation of women in nation building. Opo. And with that, ASEC Dumlao, maraming salamat po. Mag-iingat po kayo, ma'am. Maraming salamat din, Sander, sa pagkakataon ni binahagi niyo po ngayong umaga. Good morning and thank you. Mabuhay po ang DSWD. Thank you so much. Ang DSWD po ang isa ho sa mga backup